Dusazon para sa kanyang foster healing. Magandang hapon mga kapatid. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib at ating pagdasalin ng panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tagapin mo po ang ating natin. Ang pagdadala mo ng kaloob na iyong bigay. Pagpaspasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Ngayon ay Martes, sa ika-11 linggo sa karaniwang panahon, at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Adam Rigor and Arellano. Sabayan natin. Bayan muling magtipon, Awitan ng Panginoon, sa piling sariwain, magliligtas niya sa atin. bayan natin Alalahanin, panahon tayo'y nalipin, ng ngalan niya ay ating sambitin, para nung tayo'y namin. bayan muling magtipon, Awitan ng Panginoon, sa piling sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piling sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin natin mga kasalanan. Namin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng mga pamilya Diyos, tatawarin tayo sa ating kasalanan, matubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panalangin tayo. Ang namin makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang, na pawang mahihina kapag iyong iniiwan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautosan, gawin aming mabigyan ng kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ng Isang Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po tayo. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga-Tisbe, "Madali ka, puntahan mo si Hari Ahab. Makikita mo siya sa Jezreel sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin yun. Sabihin mo sa kanya, ito ang ipinasasabi ng Panginoon, isa kang mamamatay tao. Ngayon na may pangangamkam ang ginagawa mo, kung saan hinimod ng mga aso ang tugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong tugo." Sinabi ni Ahab kay Elias,
narito ka na naman, mahigpit kong kaaway? Sagot naman sa kanya ni Elias, Oo, hinanap kita uli sapagkat nagungon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon. Itatakwil kita. Lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nabat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahias, sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulin mo na Israel sa kanyang. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Ahab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga sursol ni Jezebel, nagumon si Ahab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosa, gaya ng mga Amoreyo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayan Israel sa lupaing yun. Nang marinig ni Ahab ang mga sinabi ng propeta, ginawang niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako, at di hinubad yun kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, hindi mo ba napansin kung paano nagpapakababa sa harapan ko si Ahab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Tuon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Tuon kami Iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Tuon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat mong nagawang masama'y pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabato. Tuon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Kasi tayo po. Alleluia, Alleluia, wikain mo, kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaaway at kapuotan mo ang iyong ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin mo ang iyong mga kaaway at italangin niyo ang mga umuusig sa inyo. Kapag
kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat na niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo, ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi pa ginagawa rin ito ng mga Pilipino at kung binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginawa rin niyo ng mga hintil. Kaya dapat kayo maging ganap sa inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na. Nangangapan sa ating lahat. Gandang hapon, Father. Talapakan natin ang Panginoon. Maganda ang ating hapon na ito, no? Sapagkat binigyan tayo ng magandang panahon ng Diyos. No? Kahit pa paano ay hindi umulan. At maganda pa rin ang panahon. Kaya siguro, harapan na tayo po ay magtipon-tipon dito para magpasalamat sa Panginoon. Ito naman ang kahulugan ng ating kawangas. O kahit iilan na tayo nagpapasalamat sa Diyos, nagkakatipon-tipon bilang isang magkakapitbahay sa isang lugar. No? Kaya, ayun. Maganda pa rin na tayo po'y nagkakasama-sama ngayon. Maganda yung ating pong ebanghelyo na narinig, no? Siguro ito po yung paanyaya sa atin ng Panginoon, no, sa ating pamayanan, no? Sinabi sa atin, no, sinabi sa atin ng Panginoon na kapag meron daw tayong nakakapuot, ang dapat natin gawin ay magdasal. Pagdasal natin sa atin. Diba, madali naman talagang mahalin yung kaibigan, pamilya, normal yan eh. No? Yung meron kang connection, madalas yan yung pinapakitaan natin ng mga mabubuting bagay. Pero, kahit madaling sabihin, napakahirap gawin na sabihin na mahalin mo yung kaaway. No? Kasi in reality, kapag tayo ay nagkaroon ng kaaway, ang epekto noon ay sa ating kalooban. No? Minsan kahit sabihin na Katoliko pa naman, di ka marunong magpatawad. No? In reality, mahirap talagang magpatawad. O kaya, nagigets ng Panginoon yung ating kalagayan. No? Alam niya na mahirap magpatawad. Mas lalo kapag tayo ay lubog nasaktan. Naloko, pinagkatiwalaan mo, tapos nabaliwala yung pagtitiwala mo. Di ba yun yung pinakamahirap patawarin? Na yung lubos mong pinagkatiwalaan, pero ilang beses kang pinaliwala. No? Yun yung pinakamahirap pagpatawad. Pero ano sinasabi ng Panginoon? No, kung hirap tayo magpatawad, ang pinaka-Kristyanong pamamaraan ng pagpapatawad ay sa pamamagitan ng pananalangin. Minsan kahit hindi mo patawarin in physical, no? Nasisimula ang pagpapatawad kapag tayo ay nagdadasal. Kaya po, napakahalaga na tayo po ay mayroong karikugnayan sa Diyos. Ang pagdadasal, ang panalangin ay ang ating ugnayan sa Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng pagdadasal, nalalaman natin kung paano ba magpatawad ang Diyos. Si Jesus, yung pagkapatawad niya, hindi niya lang ipinakita sa pagsasalita. Kundi ang pagkapatawad niya ay ipinakita niya sa gawa. Diba? Noong siya ay nakabayubay sa krus. No? Yung pagkapatawad niya hindi lang sa ilan, yung pagmamahal niya hindi lang sa kanyang grupo, kundi para sa lahat. Ano sinabi niya na, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun ang pagkapatawad ng Diyos. Siguro, no, ito po ang marahil na imbitasyon sa atin
ay yung awan. Baka mayroon po sa inyong kapitbahay o dito sa inyong lugar, ang hirap na hirap niyong patawarin. Iba nangingipin. O baka simulan po natin sa kawan mo. Narito sa misa, alalahanin natin yung mga tao na niloko kayo, na sinira yung tiwala niyo, inaaway kayo, chinichismis kayo, na kung ano-ano sinasabi sa inyo. Ngayon, makita pa lang kayo, parang sama na natingin sa inyo. Oh, may ganun eh. Hindi natin mapiplis lahat ng tao, di ba? Hindi naman tayo na binuhay ng Diyos para i-please ang lahat ng tao. Hindi naman tayo para makipagplastikan na okay ang lahat. Dahil may mga tao na nakakasamaan natin ang loob. Pero dito sa misang ito, siguro kaya inayaan ng Diyos para magsimba tayo ngayon. No? Alalahanin natin sa ating buhay. May mga tao ba na hirap na patawarin? Baka ito yung paanyaya ng Diyos ngayong misa ay pagdasal natin siya. Amen? Amen. Kaya sa pamamagitan na magkakaroon ng kapayapaan sa puso mo, magkakaroon ng kapalatagan sa puso mo na totoo, di mo kaya magpatawad, pero sa pamamagitan ng pagdadasal, pagtaas sa Diyos ng inyong nararamdaman, ng inyong galit, makakalaya ka. At mararamdaman natin yung pag-ibig ng Diyos na marunong magpatawad kahit sa una hindi natin kaya. Amen? Kaya sa misang ito, idasal natin, itaas natin sa Diyos yung mga taong ating pinapupuutan, yung mga taong ating malalayo sa atin, yung mga taong nagdulot ng sakit ng ating kaloob. Kasi tayo na. Lumapit tayo sama upang tulungan tayo makasunod sa halimbawa ni Jesus na nag-uutos sa atin na ibigay ang ating mga ibigin ang ating mga kaaway at itutugon. Ama, ipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, ipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namimighati at nasusunglam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at tira na hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit naway makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pumanaw naway makihati sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Pagkainigan natin, puso dalangin natin sa Panginoon ang ating mga intensyon at kailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Lahat na ito'y aming samang dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat para sa pag-aaral.
pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Napay na nagmula sa inutil ng trigo, Pagkain, magbibigay ng buhay mo. alam na nagmula Sa isang tangkay ng ubas, inumin, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Isip tayo ba? Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon yung paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan sa ating kapatinuhan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang manapil lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulugan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mo kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ng Yesong Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo din. Itaas ang Diyos sa inyong puso at iwan. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. namin makapangyarihan, tunay ang marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong ikhain ang sanlibutan, ay iyong pinagbabago at idinararaan sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong paggiliw at pagkakatilig. Kaya kaysa ng mga nagsiawit ang papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ng paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Manatili pong nakatayo, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Ama naming banal, ikaw ang bukalatan ng kabanalan, kaya't sa mga magitan ng iyong Espiritu, kayo mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang usang loob na maging handog, ginawakan niya at pinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman o matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, hindi ko niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Ang bago pa lang ang kantipan ng aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pagkalala sa akin." Babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay ko rin pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan
Kami nagpapasalamat dahil kami ay ilalak ka at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo. Sa katawan ng dugo ni Kristo ay nabunglod sa pagkakaisa. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, amaling namin mo isibahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, naming Papa ni Milo Hubert, naming Obispo, at ng kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay. Ang ipag-asang sila mo rin mabubuhay kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Paz ni San Jose. Kanyang kabiyak na puso kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagbuburi sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa pagpupili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hindi namin kabayad ka sa lahat ng masama. Pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan nila sa lahat ng kapakanan. Samantalang aming pinanalalingan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yeso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo kung ngayon mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, ang kasama ng hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sa amin. At sumayo Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin
ang kapayapaan. Lagyan natin ang ating kanakapay sa kanyang pilit. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong nakanyayahan sa kanyang pilit. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang siyang tumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang magdulot sa ating buhay ng gintong aral at pagsansang. Ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawala. Pagkakamyon natin, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa mga pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y ligo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Pagsitayo po, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib at sama-sama natin dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama sa saluhan, natapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagkayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging kasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, kung pusong ginawa namin masuklat si Jesus at ang kanyang mga turo. Tuwan mo kami namin siyang sama-samang ibigin at patikuran. Tulungan mo kami matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malugod ginawa namin pasalin ang ating mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap ng iyong kaulakan. Sa hiling namin kabiragi ibalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral ang mga siwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, Panalangin mo kami. Panalangin tayo. Ama naming kapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig na iyong pagkikiisa sa tanang naritong
nakikipagdiwang ay magdulot nawa sa pagkakaisa ng sambayanan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat na ay magkaisa sa ating misa at sa tumanggap sa atin at pamilya. Hines. Yes. Salamat po. Palakpakan po natin. Bukas po. Okay. Sige. Sige po, pati po. Ganun na po. Wala na. Salamat po. Salamat po. Samahin niyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayo ng Panginoon, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. tapos sa ating misa. Umayo kayo ng kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Purihin siya, at ating libo niya kawitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at dalan siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa kanan, Alleluia! Nag-ingat sumayaw buong bayan, gusto sabay sigaw sa libutan. Ihanap ang Diyos sumaating, langit at lupa siya'y papurihan, araw at dalan siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig mo na daw sa kanan, Alleluia!